So, ayan, si Marcoleta kasi, alam ko, Ilocano din yan. Siyempre, ikaw Ilocano ka rin. So, pareho kayong Ilocano. Ang sabi kasi ni Marcoleta, ang kamatis daw ay ah, ang isang piraso nasa 20 daw to 30 yung isang piraso. Tapos ang kilo is nasa 400 daw. Tapos ang ceiling green ay ang isang piraso 10 piso. Tapos ang kilo daw ay umaabot ng 600. Tapos ang bell pepper daw ay 45 daw yung isa. Mapag green man yan o pula kasi dalawang klase daw yan. Tapos ang kilo daw ay 1,000. Oh, syempre pareho kayong Ilocano. Oh, anong masasabi mo doon? Masasabi ko lang mga ay kailyan ajay ibagbaga na dito kadwa tayo dito nga kwa ay punay mga nagninamot ti kas dimutan nga kwa sobra mo ti nginanan ti kas jayong aramidan nga tadagiti kwa agiti negosyante dayay ngam si kami asidag kami mo ti palengke. Oh, hindi. Malapit na kami sa palengke kaya alam namin yung presyo. Oh. Wala namang ganun. Walang ganon na Walang presyo. ganun na presyo. Saan nga galing yung mga ganun na istorya o balita? Pero siyempre, ang sabi nga, may kasabihan nga tayo. Pagkalugar daw binuboto daw. Pero sa ginawa ni Marcoleta, pareho naman kayong Ilocano, iboboto mo ba? Kasi parang naiba na siya eh. Iba na. Naiba siya eh. Naligaw na landas, ano? Oo nga eh. Yung pinapanigan ay iyon yung nagpaparatang eh. Oh. Yung mga kwan eh. Bakit ganun nga? Kailyan nga mga Ilocano. Pay kas gimot. Sa tingin mo ba, yung si Marcoleta ay yung ka-Ilocanuhan ba? Hindi naman lahat, ano? Pero ang majority ba galit sa kanya, yung mga Ilocano? Hindi naman. Hindi naman galit yan. Hindi. Pero Patungkol sa mga binitawan niyang salita doon sa Pero pamimake yung- news niya. Pero yung mga nangyayari sa ngayon, iwan ko lang. Medyo nainis lang siguro, ano? Oo nga, maiinis. At saka ikaw, iboboto mo ba o hindi? Kung ikaw yung tatanungin. Sa aking nakikita kung ganun na ganun naman wala ko. Hindi. Parang hindi na Hindi na. Oo, kasi Dismayado. dismayado na Iba na yung pinupuntirya imbes na solid na tayong mga Ilocano pinaghiwa-hiwalay pa. Oo. Hirap naman yun. Siyempre, 'di ba? Oo. Siyempre, ano din siya, taga Tarlac, no? Tarlac. Tapos hindi niya alam yung presyo ng mga bilihin dito. Malapit kami sa kanyo. Huwag kayong maniwala kung mga ganun na balibalita. Malapit kami sa palengke. Oo. 'Di ba? Buwan. Okay. So, ngayon, mapunta naman tayo dito sa kay Digong naman. Oo, kay Digong naman kasi si Digong ngayon talaga namang bumabanat sa administrasyon. At etong si Digong talaga namang hindi tinitigilan yung administrasyon sa pamimake news. Okay? Sa tingin mo ba ito si Digong mabango pa rin sa mga Ilocano? Tumahimik na lang yan. Tapos na yung termino niya. Tapos na yung kung may hangad pa siya, huwag yung ganun maninira. Para ang Pilipino, alam nyo naman ang Pilipino sentimental ay mayroon pagpapalaga sa kapwa niya Pilipino. Pag sinisiraan mo ang Pilipino, ikaw ang sira. Oo. Kaya wag mong siraan. Ayos lang ang pan mo. Pero ano sa tingin mo? Mabango pa ba siya sa mga Ilocano or hindi na? Kasi unang-unang may narinig ako Oh. Itong si Baste nagsalita din na kung ano daw yung ginawa nila sa Marawi, ganun daw yung gagawin sa Ilocos Norte. Kumbaga ano bang ginawa nila sa Marawi? 'Di ba binomba 'yon? So ibig sabihin bubombahin din yung Winasak. Oo.
Ayun, yun ang mahirap. Hindi mo kaya yon. Hindi mo kayang Bombay ng Ilocos Norte. Nandito ka pa lang sa Tarlac, harang ka na eh. Ako Oo. nang harang sa'yo. Pero sa panahon ni Digong talaga, may mga patayan na nangyari. Proud ba yung mga Ilocano doon o hindi? Sa mga patayan na nangyari. Kung sa kwan naman kasi maganda yun dahil kwan naman. Kaya lang, yung pagpatay naman pala na iyon Mali. ay mali. Di, Sobra. nung una talaga akala natin maganda, Oo, no? maganda nga. Ganun nga. Oo. Pero nung nalaman natin yung totoo, medyo Oo nga hindi naman. pala. Maganda talaga yon dahil kung sa kwan sana yung mga marumi sana lilinisin eh. Kaso, yung ano naman, pinagkakitaan pala yung Maroon Drugs. Anong masasabi mo doon? Yun lang, hindi ko wala kung kwan dun, kung pinagkitaan. Basta ang alam ko noong una, sila ang nandyan, lilinisin nila. Hmm. Pero Pero, sila rin pala nandoon. Yung kasama nila, kinakalaban. Ibig kong sabihin doon, yung galit sila sa drug, pero, sila totoo. rin pala. Sila rin pala yung gumagawa. Pero, ano yan, parang propaganda lang yan no? Mm. Yung sasabihin nila na, I hate drugs, tapos sila rin pala yung gumagawa. Parang ganon. Oo, pinapaniwala tayo mga... Kaya nga, akala natin maganda. Pero, isa din pala sila sa gumagawa Ganun. ng mali. Sabi nga dyan sa lumalabas sa investigasyon sa Senado at sa Quadcom, protector pala ito, si Digong, ng mga drug lord. Mm. 'Di ba? Yung anak niya ang sinasabi nilang protector ay tulak. Diba? Hindi, kasi yung pinapatay nila yung mga tulak. Mm. Tapos yung mga drug lord kasama nila. Yun ang mahirap yung sabi nila nga yung ngayon yung maliliit lang ang nadadali, Oo, hindi yung tama. malaki. Mm. Kaya hindi natin naabot maisip yung mga ganon. Yung mga matatalino, kayang-kaya nila yun, pero sa tayong mabababa eh. Hindi, tama ka naman, may punto ka naman kasi yung dinadali lang nila yung mga ano lang, maliliit. Tapos yung mga malalaki, nakakapagtaka, bakit kaibigan nila? Yung investigasyon mga doon sa Kongreso ba yun? Congress? Oo, Kung mayroon ba siyang nahuli na malaki? wala. Wala eh. Hindi niya sinagot yun eh. Oo. Bakit yung maliliit lang ang nahuhuli? Yung malaki, mayroon ba? Magsabi lang ng pangalan, wala siyang masabi na isa. Oo. Yun na. Yun, ano yung, ito, mabalik tayo kay Marcolita kaunti. Hmm. Ano yung mensahe mo kay Marcolita patungkol dun sa mga presyo ng bilihin na overpriced naman siya masyado? Huwag mo naman sobrahan yan. Kasi malapit kami sa palengke. Saan ba banda yun kung yung mga ganun overpriced na yun? Oo. Sa Manila, hanggang sa Manila Ganun pa rin. Ganun pa rin. Hindi nagkakalayo doon sa presyo dito sa Tarlac. May diferensya man, kaunti lang eh. Pero yung ganung presyo na nilabas niya, malabo. Baka naman fake news naman yung pinalabas na yon. Hindi, syempre, intindihin mo na lang kasi tatakbong senador, kailangan manira. Ay, sus Mario. Yun nga lang. Pag tumakbo ka, wag mong lilinisin yung sarili mo. Punayin mo rin yung pagkukulang mo, magbago ka. Yun, yung sabi ko bang Magbago ka, tama. Hindi ko na gagawin yun. Tama. Ganito. Magbago siya. Ayan. Nagiging aso ng mga Duterte at pinagtatanggol pa yung mga Duterte. Akalain mo, isang Ilocano, tapos pinagtatanggol yung mamamatay tao, tapos yung Ilocos Norte, bubombahin ng mga Duterte, tapos pinagtatanggol pa rin niya hanggang ngayon. Anong masasabi mo doon? Isang Ilocano na nagtangka, isang Ilocano na pinagtanggol yung mga Duterte na nagtangka na kung ano daw yung nangyari sa Ilocos Norte gagawin daw ano daw yung nangyari sa doon sa Marawi gagawin daw sa Ilocos Norte. Yun ang Tapos pahayag. pinagtatanggol pa. Yun ang pahayag ng Duterte. Siya naman hindi niya pinunay yun mga ganon. Tapos Yung proud pa. Si Marcolita hindi naman niya pinunay yun. Pinagtatanggol pa nga. Huwag naman yung ganon.
kung anong nakakasira sa atin, huwag naman yung sasang-ayunan mo yun. Sawayin mo sila Dapat yun. Ako nga, Bisaya ako. Pareho naman kami Bisaya, taga Davao kami. O bakit sinusuka ko yung mga Duterte ngayon? O, di ba? Parang ganun dapat may paninindigan. Si Marcolita, walang paninindigan yan. Parang diba? balimbing nga Oo. Nako. Alam mo, itong si Marcolita, ano talaga yan gusto niyang sumikat, pero maninira ng iba. Ganon. Yan. Pag sumikat ka, pag maninira ka, hindi ka pa sikat, laos ka na. Oo. Yun ang mangyayari. Okay. Maninira ka Ano namang masasabi mo kay Sara Duterte na ang galing-galing magbanta sa mga kay PBBM, kay Speaker Martin Romualdez, kay First Lady Liza Marcos? Ano masasabi mo? Hindi maganda yun, ganon. Kaya lang sa ngayon tumahimik na rin siya pero kahit tumahimik siya, pero nandun na yung na pag-aralan niya na yung mga bigkas niyang yon ay hindi pala makakabuti sa kanya yon. Kaya ngayon tumahimik siya. Pero huli na yung lahat. Yan pero anong magiging mensahe mo doon sa pagbabanta niya sa ating Pangulo? Hindi maganda yung pagbabanta kasama mo lang ngayon, pagbantayan mo. Naging unity kayo tapos pagbabantan mo na gano'n. Hindi, para sa Pilipinas dapat yun, huwag mong pagbantan yung kasama mo. Kahit naman wala naman yung hindi naman galit sa iyo ang si Pangulo tama. Pinagtatanggol ka pa nga sa impeachment. Sabi niya, anong magagawa ng impeachment? Anong magagawa yan? Abala lang sa mga tao yan. Abala lang sa tao sa Kongreso, sa Senado. Walang mapupunta. Diba? Pinagtatanggol pa siya, di ba? Oo nga. Ngayon, lalong parang galit ka pa. Galit ka kay Pangulo Napakabait nga si Pangulo sa mga binibitawan niya Ito yung tanong ko sa iyo. Sa lahat ba ngayon? Sa lahat ba ng tumakbo or mga kakampi ni Digong? Yung mga lahat ng kakampi ni Digong na tumakbo ngayon sa Kongreso, sa Senado, iboboto mo ba o hindi? Galingan nila, ipakita nila kung anong kakayahan nila. Huwag yung maninira laang. Kung maninira sila, wala silang kwan. So in short, hindi mo iboboto kasi hindi. Ganon. Siyempre, alangan naman sumuporta tayo sa mamamatay tao. 'Di ba? Kailangan yung ikabubuti ng bansa. Lahat. Bansa. Mga Pilipino, ganon. Tama naman. Hindi yung tayo paghiwa-hiwalayin hindi maganda yun. Tayo pagbuklod-buklod din. Bagong Pilipinas nga dapat Tama. Wala. So ito, no? Baka sabihin din ni Marcolita na mahal din yung sibuyas. Dito ba pinupulot lang yung sibuyas pag anihan? Hindi naman. Yung parang ibinibigay na ng mga tama na may namimigay pa dito. Yung binibigay na pagka nakpili na lang yung gusto nila yung magsisibuyas dito sa Tarlac. Yan. Para din sa mga para din sa mga gusto para makatikim man sila o maambunan man lang sila sa mga makatulong sila. Ayun, 'di ba? Hindi man pero mababait yung mga magsasaka dito. Pero ito huling tanong ko sa ito. Sinasabi nila na nagugutom daw yung mga Pilipino. Kasi mahirap daw yung naghihirap daw talaga yung mga Pilipino ngayon. Ikaw po tatanungin kita, nagutuman ka ba ngayon? Sa loob ng ilang buwan, ilang taon, nakaranas ka ba ng gutom? Hindi naman. Para sa akin naman, hindi naman ako nagugutom. Pero tandaan mo, hindi ka mayaman ha? Hindi ako pero mayaman. Hindi ka nagugutom. Hindi ako dahil nagugutom. May diskarte. Yan, diskarte lang kasi yan Kung yun ang gustong magutom, yun ay meron Tamad. Katamaran siguro yan. Andyan na yung pagkain, ayaw mo pang isubo. Yan. Ma-pride ka kahit na nandyan na, ibinibigay na ng kapwa mo Pilipino Diskarte. Ayaw mo pang kunin. Ma-pride nga. Tama. Hindi kasi sila yung mga DDS na naninira sa gobyerno. Naghihirap na daw yung mga Pilipino, mahirap daw.
Gutom daw. Kaya nga tinatanong kita kung nagutom ka ba kasi syempre hindi naman tayo mayaman, 'di ba? Oo. Tinatanong kita kung nagutom ka ba. O hindi naman pala eh. Kung So ibig sabihin masipag ka. Nasaan ba yung taong yon sa Manila? Kung nagugutom kayo sa Manila, punta na lang kayo dito sa probinsya. Oo, kung doon na lang sa Davao baka Ay, sa bigyan sila Davao ni pa. Digong ng lugaw. Oo nga. Oo, mga reklamador ha. Ayun, so yun. Baka sa Manila ngayon, nagugutom sila. Yun. Yung mga tamad lang naman yung magugutom. Oo nga. Alam mo, sa Manila, Oo. kung madiskarte ka, Oo nga. di ba? Yung iba nga doon, kahit walang bahay, nabubuhay, hindi nagugutom. Kumakain naman ng 3 beses sa isang araw. Oo. Di ba? Oo nga eh. Yung ang pinaghihirapan ng nasa probinsya, yung tanim nila, dinadala pa sa Manila eh. Oo Oo. nga. Paano kayo magugutom dyan? Tama. May punto, di Oo, ba? yan. Magugutom kayo kasi ayaw niyong kumain eh. Oo, may punto Ayan. naman. Tama naman. Mga katamaran kasi yung ginagawa niyo yan. Tama, tama. So, yun lang. Salamat sa sa pagpapa-unlock, no. Salamat sa sa mensahe, no, sa mga reklamador. Oh, Marcoleta ha. Fake news ka pala. Ayan. Napatunayan na namin na fake news ka. At syempre, isinusuka ka ng kapwa mo Ilocano. Ikinakahiya ka dahil sinungaling ka, 'di ba? So, yun lang. May huling mensahe ka ba sa kanila? Sa mga sinungaling na tao? Yung magpakatotoo lang kayo, huwag kayong manira. Ayun, kung mayroon mang magiging di pagkakaunawaan, kayo na dahil kayong tumatakbo, kayo ang manggamot diyan. Pagbuklo din nyo nga o kaya magkakaunawaan, huwag yung mag-aaway yung mga kwan. Tama. Oh, 'di ba? So ayun lang guys, no? Share this video kasi at least, no, totoo lang tayo. Hindi tayo fake news. Nandun lang tayo sa katotohanan. Share this video, and yan. Syempre, i-like nyo na rin mga pre. Sa mga bago natin subscriber, maraming salamat po. At huwag nyo kalimutang i-share yung ating video ngayon kasi nako, nakakatuwa ang video ito dahil supal-pal na naman ito si Marcoleta at mga Duterte. So ingat guys, kita-kits po sa susunod video. Ingat and bye-bye. Yan, bye-bye guys.